everyone and welcome back again to our channel. So nagbabalik na naman tayo guys. Ilang months, actually ilang months na hindi ako nakapag-upload. Siguro mga 3 to 4 months. Tapos yung ina-upload ko is yung mga nakasave ko na videos dati. So natagal-tagal lang din bago ako nakagawa ng panibagong video. And today is yung panibagong video po natin kasi meron na po tayong energy to do the vlogs again. Sana all. So, bakit nga po ba hindi ako nakagawa ng mga videos? Dahil I am pregnant! Yeah! So, pregnant na po tayo guys. Today, nasa 20 weeks and 5 days. At sa Sunday, magiging 21 weeks na po tayo. So, yan po yung dahilan kung bakit hindi po ako nakagawa ng mga videos dahil masama po yung pakiramdam ko, lalong-lalo na po noong first trimester. Grabe, severe yung morning sickness ko na halos lahat ng kakainin ko ay isusuka ko plus pa yung food aversion. So, yan. Pero, kinaya. And, oo nga pala, diba, lumipat kami. Nag-vlog ako nung lumipat kami dito. That was April 28 of 2024. Nang lumipat kami sa bagong apartment. At hindi ko alam that time na pregnant na pala ako. So, nagbuhat ako ng mabibigat kasi nagtulong ako sa kay Habi at saka sa kay Bianan. Tapos, nung nandito na kami is, of course, ako lang yung nag-arrange dahil may work si Habi, maaga pa siya, o maalis siya mga 7:50, tapos umuwi siya minsan 5 or kapag overtime like 6 or 7. So, hindi naman pwede na aasa pa tayo sa kanya. So, ayun, nagbubuhat ng mga karton, nag-arrange ng mga gamit. Siyempre, mabibigat yun. At hindi ko talaga alam, guys, na pregnant na ako that time. And, after a week, parang iba na yung pakiramdam ko. Bloated na yung tiyan ko. Tapos, uminom pa ako ng gamot noon kasi akala ko hindi normal. Kasi kain ako ng kain, tapos nagbabanyo naman ako, pero ganun pa rin, bloated pa din. So sabi ko Habi na bibili siya kung pwede, bumili siya ng gamot para iinumin ko. At ayun, uminom pa ako ng gamot. And then, after church, that was April 28, after ng simba namin, sabi ko parang iba na, parang lumalaki na yung tiyan ko. Super bloated, kahit inom ako ng gamot, ganun pa din, walang relief as in. So, I decided to take the pregnancy test at ayan po yung result, positive. And, of course, meron kasi akong yung Meet-You na pwede mong i-track yung menstrual period mo. And, chinish ko siya doon sa pregnancy and it was siguro mga nasa 6 weeks yun. 6 weeks ata, nakalimutan. 6 weeks or 5 or 6 weeks pregnant ako that time. Nung nalaman ko na pregnant na pala ako. And after a week noon, is doon nag-start guys. Nag-bleed ako. Nag-spotting ako ng brown. Kinabahan ako dahil yun ang nangyari. Or yun din yung experience ko last year. At it was, miscarriage. So, akala ko, ganun pa rin yung mangyayari. Kinabahan ako. Pero relax pa din kahit kinakabahan. Sabi ko nga, kapag will talaga ng Panginoon, ibibigay niya. And then, after a week nun, ng spotting, nag-ihi ako. Pagkatapos, meron ng dugo. Yung ihi ko is, blood. So, fresh blood. Doon na talaga ako kinabahan. So, yun, gabi. Kaya sinabihan ko si Habi na kung pwede papunta na kami ng ER to check kung ano ba yung reason kung bakit ako nagsaspotting at saka nagbi-bleeding. And then, pumunta kami ng ER around 9 p.m. Tapos, may ginawa silang test like blood test, lahat ng mga 8
tubes yung kinuha sa akin for blood. Tapos, nag-pregnancy test uli sila doon, gamit yung urine ko. And then, after is yung ultrasound. Tapos, nag-wait kami ng 4 hours doon sa loob ng ER. Ako lang yung nasa loob kasi si Habe, lumabas siya. Doon siya nag-stay sa car. Hindi ko alam, baka kinabahan din siya. And then, yun, nung nandun na yung result, tinawag ako ng doktor at saka yung ng nurse. Tapos sabi ng doktor na, sinong kasama mo dito? Sabi ko, si Habi. Tapos yung asawa ko, sabi niya, tawagin mo siya. Ayun, grabe na yung, guys, grabe na yung kaba ng dibdib ko. Kasi nga, sinabi na ako na tawagin ko si Habi. So, sabi ko, hala, ano kayang result? Parang, basta, ganyan. So, super yung kaba ko that time. So, tinawagan ko si Habi. Pinapunta ko siya doon sa room kung saan kami kakausapin ng doktor at saka ng nurse. So, may dala silang papel na nandun lahat ng result ko sa blood test, sa urine test, at saka sa ultrasound. At noong umiiyak nga ako noon sa kaba. Tapos, sabi ng nurse na Filipina din. Sabi niya, huwag kang kabahan. It's a good news. Sabi niya ganun. So, parang na-relieve yung kaba na naramdaman ko. And then, yan, nagsabi yung doktor na nagbi-bleed ka pero hindi namin alam kung saan nanggaling yung bleeding. And na-diagnose ako uli ng threatened miscarriage. Same din last year. Pero nung last year is wala talagang may makitang yolk sac sa aking matres. Wala talaga. Super empty. But this time, sabi niya, but there are 2 very strong heartbeats. So, like, what? Parang, twins? So, ayan. So, pregnant ako pala. At yung, twin pregnancy pala. So, na-relieve yung lahat ng kaba ko. Dahil kahit nagbi-bleed ako, merong strong heartbeats yung dalawa. So, mga nasa 160, 168, and 169, 167, and 168. 167 and 169 per minute ba yun? Yung heartbeat ng twins. So, super strong talaga siya. At after nun, umuwi na kami. Walang gamot na binigay sa akin. Sinabihan ako ng doktor na maghanap na ng OBGYN dahil hindi pa po ako nakapag-check sa OBGYN dahil nga po nag-change kami ng location at kailangan din namin mag-change ng primary health care dahil malayo-layo na yung first namin na na tinitirahan dati. So, wala pang OBGYN. Wala pa akong OBGYN. And then, pagka next day, si Habi pumunta ng work. Nagsabi siya doon na hindi muna siya mag-work kasi unahin niya muna maghanap ng OBGYN. At ang super bilis. Pumunta kami ng hospital Wednesday. Tapos si Habi hindi na siya pumasok ng work niya Thursday. Kasi naghanap siya ng OBGYN. Like, through call lang. Nag-ask ng help din sa insurance. And then Friday, yun yung first appointment ko sa OBGYN. And then doon sa OBGYN, in-ultrasound uli ako. Tapos doon nakita namin yung first picture ng twins. Ayan siya. And ganun pa rin yung heartbeat nila is very strong and still the same. Nag-spotting ako at minsan nagbi-bleeding. And then, sabi ng OBGYN ko na she will refer me to the high-risk doctor kasi nga daw twin pregnancy. So, after 2 weeks noon, na-meet ko yung high-risk doctor. And until now, dalawa po yung doctor ko, yung OBGYN ko, at yung high-risk doctor. At yung check-up ko din is twice a month. And this coming Monday, August 21st, anatomy scan po. So, mga nasa 21st week na tayo. So, anatomy scan ko. And yun, for the whole first trimester, so from 6 weeks or 7 weeks
to 13 weeks, guys. Non-stop po yung non-stop po yung spotting ko, which is brown. Tapos minsan nagbi-bleed ako na yung fresh blood talaga. Tapos may mga mucus na lumalabas talaga sa akin. And unfortunately, after ng 13 weeks, nag-stop na siya. But ganun pa din, doble ingat pa ako. During first trimester, hindi ako binigyan ng gamot. Wala silang binigay na pampakapit na gamot. Unlike sa Pinas, iba nagbibigay silang pampakapit. Dito wala. Sinabihan ako na pwede ka lang mag-bed rest, tapos huwag kang magbuhat ng mabibigat, bawal yung intercourse, bawal din na may ilagay ka sa yung, sa ari mo. So, ayun. Yun lang ginawa ko. Yun lang. So, bakit nga po ba nagkaroon kami ng twins? It's God's will, guys. It's God's will, and also it runs in the family. Sa mother side ko, yung lola ko po ay twins. Tapos sa kay Luis naman, yung kapatid ng lola niya are also twins. So, nasa family talaga namin yung twins. Plus, kasi 'di ba kapag and plus also dahil kung napapanood niyo po yung mga previous videos ko, we are struggling to conceive. Kaya pumunta kami nag-ask kami ng help sa OBGYN, at dahil nga po irregular yung period ko, nag-pills ako, tapos after nun, chinek lahat, nandun sa mga videos ko, 'di ba? Kung napanood niyo yun. So, to make the long story short, binigyan ako ng Clomid to help me ovulate. And if you are taking Clomid, ang mangyayari is there is a possibility na 2 eggs or more yung i-release ng ovary. So, sa amin is nasa family na namin yung twins plus Clomid. So, and most of all, it was God's will na magkaroon kami ng twins. So, ayan. Kaya, wait lang. Meron tayong twins. So, thank you, Lord. At sila, guys? All boys. Akala namin noon, sila, babae at lalaki. Pero nung dumating yung result, they are all boys. So, yeah, we're praying na magiging healthy sila hanggang lumabas. So, please pray for us also. At until now pa din, doble ingat ako. Kasi mahirap pag buntis, diba? Daming pinagdadaanan, lalo na po. Kapag multiple pregnancy. So, yeah, please keep praying for us. And most likely, gagawa na ako ng mga videos kasi medyo okay na yung pakiramdam ko ngayong second trimester, even though there are still nagsusuka pa din ako, meron pa ding food aversion, especially ayoko nang kumain ng fish, which is important sana yun, pero ayoko talaga. And i-update ko kayo, guys, sa mga kaganapan. And once again, pray for us. Thank you again for watching, at sana naman po hindi kayo magsawa sa kakapanood ng mga videos natin. Dahil ang mangyayari is pregnancy journey. Ang mangyayari muna sa mga videos natin. So, thank you so much, everyone. Don't forget to like and subscribe. Click the notification bell also so that you will be updated kapag meron tayong mga bagong videos. Maraming salamat. Bye! God bless!